Diyos, salamat usab kami kahigayonan usab din kami tabangan kubanan karon adlaw Ginoo aron sa pagsimba diha kanimo sa espiritu kamatuoran. Lord, pasalamat kami kay mo kami gigiyahan kanyang buntag sa among pagsimba imong giubanan o Dios buntag kanang karon kahapon na Ginoo padayon ka atiman ka namo mag-uban ka namo sa among pagsimba diha sa espiritu kamatuoran. Lord, help us to understand your word this afternoon, O God, para sa among meditation. Open our hearts, O God, we listen to your word. Help us to be guided by your Spirit and teach us to be teachable in your word, O God. And we humbly bow our hearts, our minds, our spirit before you, O God. Kami makatuon, maka-learn sa imong mga pulo kang kahaponon, O God. Kinintanan among pangayo, salamatan, di alamang sa pangalan ni Ginoong si Kristo. Amen. Amen. Leo kong malingkod ang tanan. Atong ablihan ang atong mga Biblia sa Panultihon, Kapitulo 22, versikulo 15. Mga Panultihon, Kapitulo 22, versikulo 15. Akong basahon sa hubad sa Cebuano. Verse 15, ang binuang nabugkos diha sa kasing-kasing sa usa ka bata, apan ang unan sa pagpantun magpalayo niini gikan kaniya. NSB, Proverbs 22:15, foolishness is bound up in the heart of a child. The rod of discipline will remove it far from him. So diri sa atong pasahi, atong tanawon una ang kining verse 15a, no? Foolish is bound in the heart of a child. Kini usa ka korupsyon nga nahilakip diha sa kinaiyahan sa usa ka bata tungod sa sala. Ang sin is foolishness nga musukwahi diha sa sakto nga katarungan ug sa tinuod nga interes nga anaa sa kasing-kasing sa bata. Ug muhimo kini sa gawasnon sa pagkahilig sa sala diha sa pagsulti ug sa pagbuhat ug binuang nga anaa diha sa kasing-kasing sa usa ka bata nga mao kini ang nagbukos diha kanila. Foolishness is naturally in the heart of a child. It is in him from his infancy. Ana-ana sa iyang pagkahimugso kining foolishness sa bata, no? Ato makita na sa Psalm chapter 51 verse 5. Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me. And in Psalm chapter 58 verse 3, the wicked are estranged from the womb. These who speak lies goes astray from birth. So his nature by birth was corrupt, and turned away from wisdom and toward folly. So mulayo sa kaalam, padulong sa kabuang. He is totally depraved, no? Sa hingpit nga dautan ug makasasala gyud ang tawo. So wa gyud tsansa ang tawo, no? Zero gyud siya, zero balance dautan, kasasala. All of us have sinful nature that affects every part of us. Naapektahan ang tanan nga party o kinatibukan sa atong pagkatawo. Kung ang pangutana, diin man gikan ang maong makasasala nga kinaiya. Natawo ba kita nga makasasala o gipili lang ba nato nga mahimong makasasala human sa pagkahimugso? O dili man ako sala nga gipakatawag ko nga ingani unya silutan ko ang tubag. Kining corruption o sinful nature sa tao napasa ni o na-impute or na-inherit ni nato gikan sa atong unang ginikanan nga si Adan o si Eva.
In Romans chapter 5, verse 12, therefore, just as through one man sin entered into the world, and death through sin, and so death spread to all men, because all sinned. So every one of us affected by Adam's sin, and there is no exception, wagi exempted. No one trespasses resulted in condemnation for all people. No? And we share the same condemnation because we are all children of Adam. No? Kaya daan ang giingon ang Ginoo sa ni Adam sa Genesis 2 chapter 2 verse 17b, for in the day that you eat from it, you will surely die. Tingnan na si Adam niya na sa Genesis. So mauna nga diya sa usa ka bata, no? Evil na ang iyang naa sa iyang kasing-kasing. In Genesis chapter 8 verse 21c, for the intent of man's heart is evil from his youth. No? So dili di ay angel ang usa ka bata usama sa giingon sa uban nga kuan dili nato wala ng bata kay anghel daw, no, kundi evil na ang naa sa iyang kasing-kasing, no, masasala na yun. So kung ma-observe nato na sa bata nga wala gid sila gitudluan sa pagpangilog ug dulaan sa uban, dulaan sa bata, pero naa na siyang instinct nga siya mangilog ug dulaan sa uban, no, tungod na kay evil na ang naa sa iyang kasing-kasing, ug tungod kay nahulog sa sala ang tao. Subusa sa verse 15b, kaduha, the rod of discipline will remove it from him. Diri nagisgot kini sa unsa ang paagi sa pagdisiplina sa usa ka bata aron siya magpalayo sa pagbuhat ug usa ka binuang nga nagbugtos diha sa iyang kasing-kasing. Ang giingon sa atong pasay, the rod of discipline, no, usa ka pagbunal nga pagdisiplina. O kini ang mga parents ang adunay authority over children in disciplining them. Parents are responsible before God for bringing up their children in the right way and for bringing them up in the training and instruction for the Lord. And parents also use rods for correction of sin and folly nga anaa sa bata aron sila mahimong maalamon, dunay pagpugong sa kabuang nga nagpupos diha kanila aron sa pagsalbar sa kanila sa pagpakasala. Ug ang purpose pod para to build character sa children and train their conscience, no? In Proverbs chapter 29:15, the rod and reproof give wisdom, but a child who gets his own way brings shame to his mother. So if children are not taught wisdom, no, wala natudluan sa kaalam, they will pursue to error, to a dysfunctional life and early destruction. Sila padayon ragud sa pagbuhat ug sala, umupadalong ragud sa kadautan and bring shame to his mother. Muhatag rag pagpakaulaw sa ginikanan. So busa, parents are responsible to strike them with the rod. In Proverbs chapter 23 verse 14, you shall strike him with the rod and rescue his soul from Sheol. And in Proverbs 13:24, he who withholds his wrath hates his son, but he who loves him discipline him diligently. So kung ang Christian parents nagamit og physical correction sa bata, it must never be done when you're angry. Dili nimo buhaton ang pagbunas nga anaa sa kasuko. Must only be done for the benefits of correction, not to satisfy your own carnal desire to get revenge on the child for doing something that embarrassed you or annoyed you, nga nakahatag og kasamok ug kalagot sa imo.
Buhaton nimo ang pagbunal para sa kaayuhan sa pagbadlong, no? Dili sa pagbunal kay kahit ulo, sa pagbunal kay tapulan ka, or sa bisan asa na lang mubunal, muhapak, mukusi, para lang muhilom ang bata. Ang proper way sa pagbunal sa bata, it should be at the back, no? Be ubos sa tawas, below the body. So mo na siya proper way sa pagbunal sa bata. Buhaton nimo ang pagbunal, and it must also must be done in love, no? Kining pagbunal also must be done in love, with purpose and under control. Just like God disciplined his child in Hebrews 12 chapter 6 verse 10b. For those whom the Lord loves, He disciplined, and He scourges o naglatos every son whom He received. Chapter 10b, but He disciplined us for our good, so that we may share His holiness. So di yun maglangan latos ang Ginoo sa iya mga adopted son nga ana sa pagpakasala. And yes, parents has authority over children, but the Bible warns parents that you should never abuse your power over your children. In Ephesians chapter 6:4, Father, do not provoke o paghagit, no, your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. And in Colossians 3:21, fathers, do not exasperate o kayugot your children so that they will not lose heart. No, sumo na kung wala na kay kontrol sa imong pagdisiplina, ang kasuko na ang minglabaw nimo, no? Ang mahitabo sa bata, mo create na sa iya og provocation, paghagit, pagrebelde, pagsukol, kagahit sa ulo, ug raban pa malus heart, no, mawad-an sa confident ang bata. Dapat after you use physical correction on your children, you should explain why it was done and that it was, because you love them and want to teach and instruct and train them, no? Kinahanglan mo silang sultian nga tungod kay nakasala ka, gigugma ka namo, gusto ka namong tudluan, instructionan, no? I-train. In Proverbs chapter 22 verse 6, train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. And how can you train and instruct them? By the word of God. Not only you strike them in physical correction, but instruct them in spiritual correction in the word of God. In 2 Timothy chapter 3:16, all scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. So, tudluan sila sa mga pulong sa Dios aron sila mabinantayon sa ilang paglakaw nga matarong ug putli diha sa ilang kinabuhi. In Psalm 119 verse 9, how can a young man keep his way pure? By keeping it according to your word. O unya mo question ka nga mindako naman akong anak, no? O unya mo question ka nga mindako na lang man ang akong anak o tinudlo nako sa mga pulong sa Dios, unya wala mong gihapon mo respond. Ang tubag, no, in 1 Corinthians chapter 3 verse 6, I refer to Paul, planted, Apollos were watered, but God causes the growth. So, ang atong duty ra gyud sa mga ginikanan, no, nga to preach them, no, to tell Christ to them. After ana, mo respond man o dili ang bata, no, ang atong ara gyud is to trust God. Itugyan lang niya ang tanan, no.
kay siya ra ang patubo sa imong gitanom. Ug kung ikaw sige na nakadungog sa pulong sa Dios, no? Awhag diya kanimo nan ang awhag duol sa Dios karon ug pakiluoy sa iya na makarispan ka, no? Makaduol ka sa iya ha. Ug una-una pag-ayo kung unsa ang importante niining kinabuhi ang imo bang pag-eskwela, ang imo bang pagtrabaho, o ang pamilya ba nimo, or ang imong kalag nga silutanan sa walay katapusan sa pag-antos dito sa impyerno. Subusa ang hawag diya kanimo duol kang Kristo. Hinulsuli ang pagsalig nimo sa imong kaugalingon ug tuohi ang trabaho ni Kristo dito sa cross. Ug una-una nga wa kay paglaom kung wala si Kristo sa imong kinabuhi. In Psalm 119, Psalm chapter 9 verse 10, and those who know your name will put their trust in you. For you, O Lord, have not forsaken those who seek you. So, naaragi paglaom sa katong mga tao na minduol kaniya ug nangita diya kaniya. Kung muna nga padayon lang yun, mga parents, imatuto sila sa mga pulong sa Dios. Padayon lang yun, nga dadpon sila uban sa panimbahon. Kaya lagi ang means naman yun para makaduol ang sa kabata, ang Ginoong Jesucristo, na maorag yun ang iyang pulong. No? O padayon lang yun ta sa pag-ampo kanila, na unta sila makaluyan, magrasyahan sa kaluwasan, that we should continually pray to them. In 1 Thessalonians chapter 5:17, pray without ceasing. No? Mohangyo rigita sa Ginoo na makabig sila, no? O sa atong meditation ganiyang buntag, just like Paul, mingon siya na we do not lose heart. No? Why? Kay naa ang mercy sa Ginoo na padayon kanato nga naghatag sa mga kasing-kasing, mga kalag na muduol diya kang Ginoong Jesucristo. O may the Lord bless His word this afternoon. O mag-awit ta sa himnal bali Bradani.